Andres! Andres! Masamang balita. Nadakip na si Jose ng mga Kastila. At ngayon, alam na nila ang tungkol sa La Liga. Andres! Torsal, kinalulungkot ko. Sa ganitong paraan na lang tayong muli mag-uusap. Ang handa naman kasama natin. Tatakas ka na namin dito. Kung alis ako dito, hindi sa parang pagtakas. Noon para igalang natin ng batas. Hindi kinikilala ng mga Espanyol ang karapatan natin. Andres, kung ganyan ang katuwiran ng bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal, dadanak ang dugo. Gustuin mo natin o hindi. Dadanak ang dugo. Umalis ka na, Andres! Mapapahama ka lang dito! Sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan. Hindi magtatagal, tuluyan itong babagsak. Hindi maganda reputasyon nito. Ang tingin sa kanila ay isang tulisan. Sa tingin ko, walang kakayahan si Bonifacio para pamunuan ng revolusyon. Kailangan natin ng bagong liderato. Magsagawa tayo ng isang halalan. Imbitahan natin si Bonifacio. Bago natin pag-usapan ang pagpapatibay ng depensa, dapat sigurong desisyon muna natin kung sino tatakbo dito sa Cavite. Magkaibang gusto na magdiwang at magdalo. Kaya nga tayo sinamahan ng Supremo para ayusin natin ang mga problema. Nasaan si Emilio? Mawalang galang na, mataas ang tingin ko sa Supremo dahil siya nagpasimula ng revolusyon. Pero kung sa pagpapabuti ng Katipunan ng pag-uusapan, sunod-sunod na ang pagkatalo ng Katipunan sa Maynila. Hinihini lang sa pagsasalita, Baldomero. Halos lahat ng Kastila ay nasa Maynila. Kami ay sumusugod at umatake sa mga sundalo. At kaya kayo nalalo dito sa Cavite dahil wala kayong halos kalaban. Tama na. Iyan siya matapos. Kailangan nating magtatag ng gobyerno. Katipunan ay tatayong gobyerno. Tandaan nyo, lahat hindi tayo aabot sa kinakatayo natin. Kundi dahil sa revolusyon na sinimula ng Katipunan. Kung tiwala ang Supremo sa kanyang kakayahan, walang dahilan kung magdaos ng halalan. At ang nanalo bilang Pangulo ay si Emilio Aguinaldo. Dahil si Andres ang nakakuha ng pangalawang pinakamaraming boto, marapat lamang siyang italaga bilang pangalawang Pangulo. Kailangan marinig ang boses ng karamihan. Sumasang-ayon ba kayo si Andres na ang maging pangalawang Pangulo? Masang-ayon ako. Hindi sapat ang sumasang-ayon. Bilang Director de Interior, Andres Bonifacio. Saglit lamang, hindi maaaring hawakan ng hindi nakapagtapos ang posisyon. Ano sa tingin nyo ang magagampanan ba ito ng walang napag-aralan? Dorona, kanino pa ako inuinsulto? Hinamon ko talaga ako? Gusto mo magkaya tayo? Wag! Wag, Supremo! Andres, huwag mong gagawin yan! Malinaw ang naging usapan na igagalang natin ang halalang ito. Pero ang ginawa nyo, sinira nyo ang usapan natin. Kaya bilang isang Supremo ng Katipunan, pinawawalang bisa ako ang halalang ito. Andres! Andres! Tulungan mo ako, Andres! Andres! Tulong! Andres! Akad! Gusto niyong paglalakad? Ano bang balak niyong gawin sa amin? Kanino pa tayo naglalakad? Inyo! Inyo! Pagpaumanhin mo na, kapatid. Sumusunod lang sa utos. Malubha ka na. Gusto mo bang tapusin na kita sa patalim? Traidor! Huwag nyo kong patayin na katalikod! Sugod!